views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1. Good morning mga ka-Radyo Agri, kayo po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan. So yan, isang umagang talakayan na naman ang ating pagsasamahan tungkol sa mga usapin sa gender and development dito sa programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. We are the program hosts. Mula sa Applied Communication Division, ako po si Alagad Noel. At mula naman po sa Gender and Development Office, ako po si Alagad Tin. Ako po si Alagad Rocky. Ayan, so we are currently live on air via 90.1 FM and on our online via official Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec, cross-posted on DA Filmec GAD Office Facebook page. Mula sa aming programa ay gusto rin namin ipahatid ang mainit na pagbati sa buong Filmec community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Junicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development, Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension, Support, and Training Services, Sir Elijah Davalos. And binabati rin po namin ng isang good morning ang aming mga MANCOM members. Our GAD focal person, Ma'am Bess G. Magararo na naka-sick leave ngayon, get well soon, Ma'am Bess. And sa mga members of the Gender and Development Focal Point System Technical Working Group. Ayan, so mga ka-Radyo Agri na Alagad Rocky and Alagad Team, yun nga, panibagong umaga na naman yung pag-uusapan natin ngayon sa Gender and Development. At bago tayo magsimula sa ating panibagong topic, syempre, gaya ng mga nakasanayan na natin before, ay babalikan naman natin kung ano yung mga pinag-usapan or mga natalakay natin nung ating last episode. So yun nga yung women in labor force, kung saan nga sinasabi dito na women's employment dito sa ating bansa has shown progress in the recent years. Pero significant pa rin yung gender disparities, nagpe-persist pa rin siya when it comes to mga usapin ng labor force participation, earnings, and also sa leadership representation. Ngayon din ay napag-usapan rin natin mga ka-Radyo Agri yung low women's labor force participation in the Philippines. So under nito yung labor force participation rate, employment rate, underemployment, comparison with men, yung earnings ng women compared sa earnings ng men, and yun nga yung usapin ng wage gap, and again, yung leadership representation. Pinag-usapan din natin nung ating previous episode yung Global Gender Gap Index, ano ba yung mga challenges na ito, and yung mga female-dominated occupations and stereotypes. Kung bakit ba yung mga stereotypes na to ay patuloy pa rin na nag-i-exist and nag-persist. So, mga ka-Radyo Agri, kung na-miss nyo po yung episode na yan, pwede nyo po siyang balikan ulit. You can visit our Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. Ayan, so ngayon pong araw, as we set to commemorate the 127th Independence Day o yung araw ng kasarinlan o kalayaan noong June 12, 1898, today magkakaroon po tayo ng special episode as we will be talking about women in Philippine history.
So, dito po ang atin pong source ay yung Highlighting Filipino Women in Philippine History by Ryan Karem E. Hapa. So, noong panahon ng pre-kolonyal na Pilipinas, parehong kalalakihan at kababaihan ay may mahalagang papel sa lipunan at tinatamasa ang pantay na karapatan. So, yung mga gampanin at karapatan ng kababaihan sa panahon ng pre-kolonyal na Pilipinas ay maaaring gumanap sila bilang mga pinuno, pwede ring mga gaya ng babaylan o mga manggagamot at mandirigma. So, ang mga anak din na babae ng datu ay kabilang sa linya ng pagmamana ng kapangyarihan. Gayunpaman, nang dumating ang mga Kastila, nagbago ang katayuan ng mga kababaihang Pilipino noong ika-16 na siglo, dala ng mga prailing Kastila ang kanilang sariling pananaw tungkol sa kung paano dapat umasal at saan dapat ilugar ang isang babaeng Pilipina sa lipunan. So habang sinusubukan ng mga Kastila na bawasan ang papel ng kababaihan sa lipunan, ang pagtindig at dugong makabayan ng mga Pilipina ay hindi pumayag na ito'y tuluyang mangyari. So, Alagatin, bigyan mo nga kami ng background nitong ating discussion today. So, ayan na, nabanggit po ni Alagad Rocky kanina yung parang backgrounder, no, kung ano ba yung sitwasyon ng ating bansa noong panahon ng Espanyol. So, nagkaroon din tayo ng tinatawag na Educational Decree of 1863. So, ito ay isinabatas ang pagtatag ng libreng pangunahing paaralan sa bawat bayan. So, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. So, yung batas na ito ay naglaan din ng pagtatayo ng normal school na pinamamahalaan ng mga Heswita para sa pagsasanay ng mga lalaking guro sa Maynila. So, meron ding mga normal school naman para sa mga babaeng guro na naitatag lamang noong 1875 sa Nueva Caceres na ngayon ay mas kilala natin sa tawag na lungsod ng Naga. So, sa kabila nito, sa kabila ng Educational Decree 1863, nananatiling kulang at hindi sapat ang edukasyon sa Pilipinas, no? Noong tayo ay sinakop ng Kastila. So, madalas ay kulang din yung mga paaralan na tinayo. So, yung mga guro nun ay madalas din gumagamit ng physical na parusa. So, noon ba tayo nung elementary, nakaranas pa ba tayo nito? Kasi parang ako naabutan ko to konti. So, yun, next naman, yung mga praile, syempre, na yung talagang kumokontrol na sa mga paaralan. At yung guro naman ay parang minsan hinahadlangan nila yung mga pagsubok na palaganapin ang sekular at malayang edukasyon dahil nakikita nila itong banta sa kanilang kapangyarihan sa mamamayan. So, yung mga depiction na to makikita din natin kung familiar tayo sa story ng No Limit Angere kasi natalakay din doon ni Dr. Jose Rizal nga yung sitwasyon ng mga Pilipino. Particular na nga dito sa paaralan. Ayan. So, mga karadyo agri, no, Alagatin, Alagadaki, medyo magbabalik magbabalik tanaw tayo. Throwback. Yes. So, siguro naman, actually, itong mga pag-uusapan yung topic natin ngayon, parang, parang, once na mabanggit mo ulit siya, maaalala mo na. Siyempre, buong elementary days natin, yung era na yun, yun lang lagi yung pinag-aaralan natin. And hopefully, no, dito sa program natin today, mabalik natin yung ma-refresh ba? Ma-refresh, no? Na makilala or maalala natin sila. And so, since ito nga ding episode natin ngayon ay special episode natin para sa upcoming 127th anniversary or commemoration ng Independence Day. Ayan. Dito sa ating programa sa Wanna Know, ay bibigyan natin ng spotlight, Wanna Spotlight, yung mga kababaihan na nag-contribute sa independence or sa kalayaan na tinatamasa natin ngayon. So, ayan. So, bilang pagsisimula, ayun nga, no, itinatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan or KKK. Ayan. So, doon pa lang, di ba, maaalala mo na agad kung ano ba yung KKK. Pero, ayun, si Andres Bonifacio nga rin yung tinawag na ama ng Katipunan. Ang Katipunan ay isang lihim na samahang revolusyonaryo na buong tapang na lumaban para sa kasarinlan ng Pilipinas simula noong 1892. So, gaano man kadakila ang ating matatapang na mga Katipunero, hindi magiging ganap ang tagumpay ng revolusyon kung wala ang matatapang na kababaihang lumaban kasama nila. Bago pa man itinatag ang Katipunan, may mga kababaihan ng buong tapang na lumaban para sa bayan
Gaya na lamang ni Gabriela Silang. So, ang kasaysayan ng revolusyon sa Pilipinas ay hindi lamang kwento ng ating matatapang na kalalakihan, hindi kwento rin ng walang takot na kundi kwento rin ng walang takot na kababaihan. Ang mga revolusyonaryong Pilipina ay kumuha ng armas at lumaban sa mga dayuhang mananakop upang palayain ang kanilang mga bayan. So, kayo ba alagad Tin and alagad Rocky? Kung ilalagay niyo yung sarili niyo sa kanila, yung kalagayan niyo sa kanila. Imaginein natin na yung period na to is pre-colonial. So kayo as mga kababaihan, gagawin niyo rin kaya yung ginawa ng mga kababaihan noon na lumaban sa mga mananakop? Para sa akin, siguro, lalo na pag may mga kasama. Peer pressure. And also siguro, lalo na rin, no, kapag merong mga ganitong women leaders talaga na manghihikayat na lumaban. Siyempre, kung i-compare or kung ihalin tulad natin sila ngayon, sa panahon natin ngayon, siyempre kayo, meron kayong mga women leaders that you look up to, di ba? So, parang sila din yung parang gabay, tama ba ako? So, role model. Role model. So, sila din yung parang gusto nyong sumunod sa mga yapak nila, ganun. Diba? So, more about Gabriela Silang, or as her full name, Maria Josefa Gabriela Carino Silang. So, ipinanganak po siya sa Santa Ilocos Sur noong March 19, 1731, at pinakilalang unang babaeng pinunong revolusyonaryo laban sa Espanya. Pinangunahan niya ang kilusang revolusyonaryo sa rehiyon ng Ilocos matapos paslangin ang kanyang asawang si Diego Silang. So parang lang to na alagad Rocky, mga karadyo agri. Parang nagkukwento lang ulit tayo nung kung sino nga ba sila, kung parang bibigyan buhay natin ulit sila. So yun nga, ang kanyang matapang na hakbang ay napigilan ng napakalalaking puwersang ipinadala laban sa kanya, dahilan upang siya ay umurong patungong Abra. Sinubukan niyang pangunahan muli ang kanyang hukbo pabalik sa Vigan, ngunit muli siyang napaatras. Siya ay nahuli at pinatay sa pamamagitan ng pampublikong pagbigti noong September 20, 1763 sa edad na 32 years old. So medyo bata pa siya, no? Parang at this age nga, parang ang hirap parang ang hirap lumaban sa buhay, di ba? parang ganun, parang ang hirap. Tapos isipin mo pa pag ganun yung mga pinagdaanan nila. So ayun, parang paano ba yun? Kung makikita nga yung realization na talagang pag may, kumbaga drive ka na ipaglaban yung isang bagay, kahit kapalit pa niyan yung buhay mo, parang hindi mo na yung may isip kasi nga focus ka lang sa goal. Yes. Ayan nga din. So, halos 100 din sa kanyang mga tagasunod ay pinatay rin sa publiko sa pamamagitan ng pagbigti bilang magsilbing babala sa mga Ilocano. So, ngayon nga po, siya ay inaalala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang si Joan of Arc ng bansa at unang babaeng pinuno sa laban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ang kanyang matapang na paglusob patungong Vigan ay naipagdiwang sa maraming bantayog sa buong bansa na itinayo bilang pagunita sa kanyang tapang at sakripisyo. Muling nagsama sila ng kanyang asawa makalipas lamang ang 4 na buwan mula nang ito'y mapatay. Ayun na, napaka-ikli lang din. Pero pinagpatuloy niya yung legasiya ng kanyang asawa na, yun nga, maging patriotic, ipaglaban yung bansa. Pero ayun nga, no, maski saglit lang natin pag-usapan dito sa ating program, sana manumbalik pa rin yung inalay nila, or manumbalik yung alaala, or yung, paano ba yun? Parang alalahanin natin yung naging contribution nila bilang kung ano tayo ngayon bilang Pilipino. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila, 'di ba, hindi naman natin matatamasa yung kalayaan natin ngayon. And yun nga din, hindi lang naman natin pasasalamat sa mga kalalakihan, syempre. Binibigyan rin natin ng pugay yung mga kababaihan na tumulong sa mga kalalakihan noong pananakop ng mga Kastila. Ayan. So, bukod kay Gabriela Silang, kilalanin naman natin si Teresa F. Magbanua or si Nanay Isa. So, si Nanay Isa ay pinanganak sa Pototan, Iloilo noong October 13, 1868. Siya naman yung tinagurian na Joan of Arc
sa Visayas. So, nakuha niya yung kanyang sertipiko sa pagtuturo mula sa Kolehiyo de Doña Cecilia at nagturo sa ilang paaralan sa kanyang lalawigan. Isa siyang gurong Pilipino at pinunong militar. So, ikinasal naman siya kay Alejandro Baldero at sa panahong iyon ay nagsimula na ang Rebolusyong Pilipino. So, voluntaryo siyang sumali sa katipunan sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa, bagamat kalimitang hindi isinasama yung mga kababaihan sa revolusyonaryong hukbo ng katipunan, kinilala rin ng Kilusan ang mahalagang papel na ginampanan ng mga babae sa pakikibaka laban sa mga Kastila dahil dito nagtayo ang katipunan ng isang sangay para sa mga kababaihan noong 1893. So, tinalo niya yung mga hukbo ng Kastila sa labanan sa Barrio Yating sa Capiz at sa labanan sa Sapong Hills. Itinuturing siyang pinakamatapang na babaeng Ilongga noong kanyang panahon dahil siya lamang ang kilalang babaeng namuno ng mga hukbo sa rehiyon ng Visayas noong revolusyon. Makalipas ang 4 na dekada, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa Iloilo upang makatulong sa pagpopondo sa kilusang gerilya laban sa mga Hapones. So, from Espanyol, dumating naman yung mga Hapon na mananakop dito sa Pilipinas. So, pagkatapos naman yung digmaan, lumipat siya sa Pagadian, Zamboanga del Sur, kung saan siya pumanaw noong Agosto 1947 sa edad na 78. So, buti siya, umabot pa siya noong 78. Kalahati lang. Ayun. So, bagamat hindi siya ganun kakilala o tanyag, kinilala naman si Magbanua dahil sa kanyang katapangan at paglilingkod. May mga kalsadang ipinangalan sa kanya sa Pototan at lungsod ng Iloilo. Pinamigay rin ang mga parangal na nakapangalan sa kanya, kabilang nga yung Gawad Teresa Magbanua Award para sa mga guro sa Davao at ang Teresa Magbanua Award para sa karapatan ng kababaihan at kabataan na binibigay sa mga Ilonggo sa Iloilo. So, tuwing October 13, opisyal na ipinagdiriwang yun ngang Teresa Magbanua Day sa Pototan. So, unang itong pinagdiriwang noong 2006. Isang barko ng Philippine Coast Guard naman ang ipinangalan din sa kanya. Yun yung ang BRP Teresa Magbanua. So, ayan dito makikita talaga natin na hindi lang iisa, kundi maraming mga kababaihan yung tumulong sa ating mga kalalakihan upang makamit ng Pilipinas yung kalayaan. So, i-add ko na dyan, syempre, yung asawa ng founder ng katipunan niya, si Gregoria de Jesuso, also known as Ka Oryang. So, siya ay pinanganak sa Caloocan with a K, na ngayon ay mas kilala natin sa Caloocan with a C, noong May 9, 1875. So, yun nga, nabagay natin kanina, asawa siya ni Andres Bonifacio. So, siya yung nagtatag at naging pangalawang pangulo ng sangay ng kababaihan ng Katipunan. So, nagsilbi rin siya bilang tagapag-ingat ng mga ari-arian ng Katipunan, Dahil halos lahat ng pag-aari noon, tulad ng mga selyo, revolver, at yung mga documents, ay siya po yung nangangalaga. So, dahil dito, tuwing nagsasagawa ng paghahalughog ang mga Guardia Sibil sa kanilang paligid, agad niyang kinokolekta yung mga gamit at dokumento na may kaugnayan sa Katipunan at tumatakas siya kahit sa kalagitnaan ng gabi upang masiguradong hindi madidiskubre yung Katipunan. So, sumali rin siya sa digmaan at kumuha rin siya ng armas at lumaban. So, pagkatapos ng pagkamatay ni Bonifacio noong May 10, 1897, si Oryang na noon ay isang batang balo sa edad na 22 ay nanirahan sa kabundukan ng Pasig kasama ng iba pang mga lumikas. So, nung time na to nagpakasal si Oryang kay Bonifacio, siya ay 19 years old lamang. So, si Bonifacio ay 29. 29 siya nung time na yun. So, nung lumikas sila sa Pasig, nakilala niya doon si Julio Nakpil, na dating kalihim na Bonifacio at komandante ng puwersa ng Katipunan na lumaban sa Montalban at San Mateo, Rizal. So, isa din siyang mahusay na musikero at composer. So, bilang addition niya sa mga sinabi natin, si Gregoria ngayon at si Julio ay nagkapalagayang loob, nagmahalan at ikinasal sa simbahan ng Quiapo sa Maynila noong December 10, 1898. So, namuhay siya ng masaya sa Maynila, pero noong Marso
March 15, 1943, si Oryang din ay tinagurian na lakambini ng Katipunan. So, doon siya namatay noong March 15, 1943 dahil sa sakit sa puso sa bahay ng isang doktor na si Dr. Ariston Bautista sa Quiapo sa edad na 68. So, matagal-tagal din yung inabot ni Oryang. Pero hindi siya namatay dahil sa hindi siya namatay dahil sa pakikipagdigma. So, yun nga, noong time na namatay si Oryang ay nasa ilalim pa tayo ng pananakop ng mga Hupones, kaya yung kanyang pagpanaw ay hindi na ibalita or na ipagdiwang ng maayos. Kasi unlike kay Gabriela Silang, no? Kasi si Gabriela Silang, siya talaga ay pinatay in public. Tapos mas, parang mas grabe pa yung ginawa sa kanya. At gayon din, dito sa ating next na WANA Spotlight sa Women in Philippine History. So, siguro kilala natin siya, no? Parang once na marinig mo pa lang yung pangalan niya or kung ano man yung itinawag sa kanya, maaalala mo siya. Pero, maalala mo lang yung pangalan niya. Pero hindi mo maalala kung ano yung ginawa niya, di ba? So, ayan. So, bilang pagbibigay pugay na rin sa ating susunod na WANA noong panahon ng pre-colonial period. So, next na natin si Mel. Hindi ko alam kung kasi based sa video na i-play natin later, ang pronunciation ng pangalan niya is Melcora. Pero ako kasi, parang kung maaalala ko, kung babalik ako sa elementary days, parang lagi sinasabi, tinuturo sa atin, Melchora Aquino. Tama, Melchora. So, hindi ko alam. So, ayan. So, pero mag-stick na lang ako sa Melcora. Ayan. So, ayan nga po si Melcora Aquino, popularly known as Tandang Sora. So, di ba, ayun, Tandang Sora. Parang doon pa lang maalala mo na Tandang Sora. Sa QC sa UP, ayan. So, siya raw ay pinanganak sa Barrio Banlat, Caloocan, na ngayon ay Barangay Tandang Sora, lungsod sa Quezon, noong January 6, 1812. So, siya nga po ay kilala bilang ina ng revolusyon at hindi siya nakatanggap ng formal na edukasyon dahil sa kakulangan sa pera. So, parang babalik din tayo sa mga dati nating topics, no, when it comes to education. Yun nga, parang mas hindi nabibigyan ng priority yung mga kababaihan before. So, pero gayon pa man din, kahit hindi siya nakapag-aral, siya ay marunong bumasa at sumulat at ipinakita ang pambihirang talino nito kahit sa murang edad. So, bilang isang may sapat na gulang, naging masaya siya sa buhay magsasaka, tulad ng karamihan sa mga Pilipino noong panahon ng pre-colonial period. So, ikinasal siya kay Fulgencio Ramos, isang kapitan ng baryo, at nagkaroon sila ng 6 na anak. Sa kasamaang palad, maagang pumanaw si Ramos at naiwang si Aquino ang nagmana ng kanilang sakahan at iba pang kabuhayan. So, kung pag-uusapan naman natin yung trabaho, ayan. So, ayun nga, bilang yung mga tatay o yung mga lalaki sa pamilya, sila yung inaasahan ng kanilang pamilya. So, paano naman yun, no, pagka namatay na, pag nawala yung head of the family, syempre, yung nanay, yung tatay, yung pamilya. So, ayun din, at least, kahit ganun, nag-step up pa rin, no, si Melcora na mapalaki or magampanan niya yung both roles ng pagiging nanay at tatay sa kanyang 6 na anak. So, dahil sa laki ng kanyang pamilya, masigasig nga siyang nagtrabaho sa bukid upang mapalaki at mapag-aral na maayos ang kanyang mga anak. Isang bagay na hindi niya naranasan sa kanyang sariling kabataan. Nagtayo rin siya ng isang matagumpay na tindahan, bagamat hindi tiyak kung siya mismo ay nagtayo nito o minana mula sa kanyang asawa. So, pagsabit ng huling bahagi ng 19th century, no? So, sobrang tagal na. Tama ba ako? 19th century, ika-19 na siglo. So, ayun nga, sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, si Melcora Aquino ay isa ng matagumpay na negosyante na may malawak na sakahan at maayos na tindahan. Bagamat hindi siya maituturing na mayaman, hindi rin siya mahirap, kaya't naging mainam siyang taga-suporta ng revolusyon laban sa mga Kastila. So, ayun nga po, naging kasangkot siya sa isang lihim na samahang revolusyonaryo. So, yun nga yung KKK, tinawag na Katipunan, na ang layunin ay pag-isahin ang Pilipinas bilang isang bansa at palayain ito mula sa mahigit 3 siglong kolonisasyon
ng Espanya. So matinding suporta ang ibinigay ni Aquino sa revolusyon at sa edad na 84, nang siya'y aktibong makilahok, umabot na sa mahigit 100,000 ang mga kasapi ng samahan. So mamaya meron tayong ipa-play na video. So parang doon natin mas makikilala si Tandang Sora. Yun nga din, actually lahat naman ito parang mapapanood din natin siya doon sa video. So pero parang na rin, refresher, ayan. So, yun nga din, siya nga din po ay kinulong at masidhing pinahirapan sa interogasyon. So, ayun nga, sabi ko nga kanina, kagaya ni Gabriela Silang, pareha sila ng fate na dinanas ni Melchora Aquino, kung saan pinahirapan sila bago pinatay ng mga nanakop noong yung panahon ng Espanya. Ayan. So, ayan nga po, para mas lalo pa nating makilala kung sino nga ba ang nag-iisang Tandang Sora, here is a video from Pinoy Historia, the mother of Philippine independence, the life and legacy of Tandang Sora. Of all the celebrated heroes of the Philippine Revolution, one stands out among the rest. After all, you wouldn't suspect Tandang Sora of being a revolutionary at first sight. But the heroine's life is proof that anyone can answer the call of justice. For this video, join us as we learn all about the Philippines' fiercest Lola, the one and only Tandang Sora. Before she was known as Tandang Sora the Revolutionary, Melchora Aquino actually lived a pretty normal life. She was born in 1812 into a family of farmers in Barrio Banlat, Caloocan. She never had a chance to attend school, but that didn't stop her from being a successful young woman. In fact, she was known to be literate even without any formal education. She was also known as a talented singer and often performed at local fiestas as well as during mass. But Melchora wasn't just talented, she was known for her beauty too. She was often chosen the Reina Elena during Santa Cruzan. Aside from her gifts, what was most special about Melchora was her compassion. In her village, she was known as a manggagamot who always helped her neighbors out when they had minor illnesses and injuries. Little did she know back then that these healing abilities would help contribute to Philippine independence one day. Later on, Melchora married the village chief Fulgencio Ramos. They had 6 children together, but unfortunately, Ramos died just a couple of years after their youngest was born. Despite that, Melchora continued her duties as the Hermana Mayor and remained active in celebrating important community events like fiestas, baptisms, and weddings. It was not until Melchora was well into her 80s that she joined the revolutionary movement. You see, in order to provide for her children, Melchora had a store in her barangay. Little did she know, this store would someday become a revolutionary hideout. It was through Melchora's son, Juan, that the Katipunan found out about Melchora's store and chose it as a hideout. Juan himself was associated with the revolutionary forces, and it was through him that the Katipunan started using his mother's shop as a refuge for their wounded soldiers. Melchora the manggagamot returned, this time to ease the pains and dress the wounds of the Philippines Revolutionary Army. She used her skills to help revitalize the Katipuneros and even used her own resources to provide for hundreds of troops. She gave them more than 100 kavans of rice and even 10 carabaos. The nickname Mother of the Philippine Revolution fits perfectly with Melchora. She really mothered so hard. Melchora sympathized with the soldiers. Perhaps she found that what they were fighting for, independence and self-governance, were values she held as well. Her house and shop became not just a temporary hospital, but also a secret meeting spot for the Katipunan. In turn, the grateful Katipuneros affectionately gave Melchora the nickname Tandang Sora. On August 23, 1896, Bonifacio and more than 1,000 other revolutionaries arrived at Melchora's doorstep. It was a historic day. The Katipunan planned to stage a revolt throughout Caloocan and present-day Quezon City. Melchora not just welcomed them, but joined them as well. She and her son Juan were present in one of the Katipunan's most famous events, the Sigaw ng Pugadlawin, where the revolutionaries symbolically tore their cedulas apart.
Unfortunately, back in those days, you couldn't help the Katipunan without being questioned by the Spaniards. They quickly learned about Tandang Sora aiding and sympathizing with the revolutionaries, and as a result, she was arrested by the Guardia Civil on August 29, 1896. She was held captive in the house of a village chief in Novaliches before being transferred to Bilibid Prison in Manila. Remember that at this point, Tandang Sora was 84 years old. Even young and able-bodied people suffer when being interrogated by the Spanish government. What more someone who's already in their 80s? The Spaniards did not hold back. There are reports of grueling and violent prison interrogations, but Tandang Sora remained resolute and refused to divulge any information about Bonifacio and his forces. She was punished for her loyalty to the Philippine Revolution. On September 2, 1896, Tandang Sora was deported to Guam and placed under house arrest in the residence of one Don Justo Dunca. When the United States defeated Spain and took control of the Philippines by 1898, Tandang Sora and many other Filipino exiles returned to the country in 1903. She was already 86 by the time the Philippine-American War ended, but she still had many years to look forward to. When people learned about her bravery and contribution to the revolutionary effort, they tried to give her monetary rewards, but she refused them all. Tandang Sora did not need any rewards for her patriotism. The knowledge that she had contributed to the Philippines' independence was already more than enough. Tandang Sora died peacefully at her daughter's house in 1919. She was 107 years old. As recognition of her valor and nationalism, her remains were first interred at the Mausoleum of the Veterans of the Revolution at the Manila North Cemetery. She was then transferred to the Himlayang Pilipino Memorial Park in Quezon City in 1970, before finally being transferred to the Tandang Sora National Shrine in 2012, where her remains are held to this day. Today, we remember Tandang Sora as one of the heroes that fought for our hard-earned independence. Her story shows us that there are many ways to be revolutionary. The simple act of being compassionate and helping each other out can indeed change the world. Justice knows no age, gender, or social status. All of us can take inspiration from Tandang Sora and learn to be open to new ideas no matter where we are in life. If you were in Tandang Sora's shoes back then, do you think you would have also risked it all to fight for our independence? Tell us about it in the comments section down below. Like, subscribe, and turn on your notifications to keep learning with us. So ayan nga po ng mga karadyo agri, that is a video from Pinoy Historia, The Mother of Philippine Independence, The Life and Legacy of Tandang Sora. So hopefully no sa video na yon nagkaroon yung mga karadyo agri natin and tayo rin mismo ng refresher or naalala natin yung mga contribution hindi lamang ni Melchora Aquino kundi yung mga iba pang mga notable women in Philippine history, lalo na sa pagkamit natin ng kalayaan. Ayan, and yun nga din, today we remember Tandang Sora as one of the heroes that fought of our hard-earned independence. Na pinapakita nga yung mga ginawa ni Tandang Sora ay maraming ways to be revolutionary kahit hindi ka humawak ng anumang sandata. The simple act of being compassionate and helping each other out can indeed change the world. Saka pinatunayan ni Tandang Sora na age is just a number, no? Kasi 80 years old na siya. Yun nga din. So, 84 years old siyang nagsimula na tumulong sa mga katipunero. So, di ba, pag titignan natin ngayon at the age of 84, parang yung memory, medyo hazy na. Medyo may dementia na, gano'n. So, ayun. Alagad Rocky, kung meron ka pang mga iba pang mababahagi sa ating mga karadyo agri na iba pang mga kababaihan na lumaban noong
panahon ng pananakop. Ayan, so kilalanin naman natin si Agueda Cahabagan, also known as Generala Agueda. Ipinanganak naman si Agueda sa Santa Cruz, Laguna, ngunit hindi alam ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan. So siya ay tanging kilalang babaeng general ng hukbong Pilipino ng Republika. Ayon sa mga ulat, madalas siyang makita sa larangan ng digmaan na nakasuot ng puti, may hawak na rifle at may dalang itak. So siya ay inatasan ni na General Miguel Malvar at General Severino Taino na pamunuan ang isang unit ng mga puwersa noong May 1897. So nabanggit si Cahabagan kaugnay ng 3 araw na pag-atake na pinamunuan ni General Artemio Recarte laban sa garnison ng mga Kastila sa San Pablo noong October 1897. Noong April 6, 1899 naman, inirekomenda ni General Pio del Pilar kay General Emilio Aguinaldo na kilalanin siya bilang general. Sa kalaunan, siya ay tinalaga bilang general noong 1899 kaya't siya ang nag-iisang babae na sa talaan ng mga general sa hukbong Pilipino ng Republika. So yan nakakalungkot lang din kasi medyo limited lang talaga yung available na information dito kay Generala Aguela, no. So ito siguro din yung dahilan kung bakit mahalagang ating tinatalakay yung contribution ng mga kababaihan sa paglayan ng Pilipinas para yung mga ganitong bagay ay hindi natin makalimutan kasi mas maganda sanang alam natin yung backstory para tayo ay mas ma-inspire and mas ma-appreciate natin na hindi natin ma-taken for granted itong ating kalayaan na tinatamasa ngayon. So, in addition, meron pa tayo isang kababaihan na may malaking contribution din sa ating history. Ito ay si Trinidad Tecson. So, ipinanganak siya sa San Miguel de Mayumo, Bulacan noong November 18, 1848. So, ipinagkaloob sa kanya ang titulong Ina ng Biyak na Bato ni General Emilio Aguinaldo at nagsilbi bilang nurse at mandirigma dito. So, kilala rin siya bilang ina ng Philippine National Red Cross dahil sa kanyang paglilingkod sa kapwa niyang Katipunero. So, si Tecson ay isa sa 16 na anak ni na Rafael Tecson at Monica Perez. So, natuto siyang bumasa at sumulat sa kanyang guro na si Quinto. Nag-practice rin siya ng pag-fencing kasama si Juan Zeto at kinatatakutan din siya sa buong lalawigan. Kaya siya tinawag na tangkad ng kanyang mga kakilala. So, nawalan siya ng mga magulang sa murang edad kaya tumigil siya sa pag-aaral at nanirahan kasama ang kanyang mga kapatid sa mga kamag-anak. So, nag-asawa siya sa edad na 19 years old at nagkaroon ng 2 anak na si Sinforoso at Desiderio na pareho ding maagang namatay. So, siya at ang kanyang asawa ay nagnegosyo ng pagbili at pagbebenta ng mga baka, isda, talaba at alimango na ibinebenta sa Maynila. So, yun nga, sumali din siya sa mga revolusyonaryong puwersa na pinamumunuan ni General Gregorio del Pilar at lumahok sa pag-atake sa lalawigan ng Bulacan at Kalumpit. Dito ay nagsilbi rin siya sa Republika ng Malolos bilang komisarya ng digmaan. So, sa panahon naman ng paglusob ng mga Amerikano, siya din ay pumunta patungong Hilaga at napunta nga siya sa Kabanatuan. So, kasama ang mga may sakit at sugatang revolusyonaryo, itinawid ni Tecson ang mga bundok ng Zambales patungong Santa Cruz at pagkatapos ay patungong Iba. So, pagkatapos ng digmaan ay pumanaw ang kanyang ikalawang asawa at nagpatuloy siya sa negosyo sa Nueva Ecija na nakataon sa pagbebenta ng karne sa mga bayan ng San Antonio at Talavera. So, nag-asawa ulit siya at ito nga ay si Doroteo Santiago at pagkatapos namatay ulit ito. So, nakailang asawa siya, 4. So, yung nag-asawa siya, na pangalan naman ay si Francisco Empanaydo. So, namatay si Trinidad Tecson noong Enero 28, 1928 sa Philippine General Hospital sa edad na 79. So, yung kanyang mga labi ay inilibing sa Plot of the Veterans of the Revolution sa Cementerio del Norte. Parang sabi kasi dito, kasama ang mga may sakit at sugatang revolusyonaryo, tinawid ni Tecson ang mga bundok ng Zambales patungo sa Santa Cruz. So parang doon pa lang, 'di ba nga kasi nga 'di ba nag-hike nga ako. So parang doon nagkaroon ako ng idea na ano kaya yung itsura ng bundok before. Kasi kung ikukumpara ko siya sa bundok ngayon, pag sa Zambales kasi
open field siya. So, wala talagang mga puno. So, lalo na pag tirik yung araw talaga, ang hirap tawirin yun, yung daan na yun. Tas ano pa talaga siya, parang assault pa, matatarik yung dadaanan. So, I can't imagine, no, parang sugatan ka na nga, mahina na yung katawan mo, tapos kailangan mo pang tumalon. Ano lang, parang ano lang siya. Napaisip lang din ako. Ayan. So, bukod pa sa mga kababaihan na ito, no, syempre, although wala sa listahan natin ngayon, syempre, bilang pagpupugay na rin sa kanila, magdadagdag tayo ng dalawang kababaihan. Syempre, ito, no, parang, ito yung sinasabi ko kanina, alagad Rakian, mga Karadyo Agri. Familiar na familiar to sa inyo, mga Karadyo Agri, kasi, di ko alam, meron siya sa pitaka nyo, meron siya sa kung saan ba. Ibon na yun sa pitaka. Ayan, paborito yan ng mga mga Karadyo Agri natin tuwing cut-off, every payday. Ayan. So, sino nga ba tong sinasabi natin, no? So, ayan. Makikita po natin siya sa 1,000 peso bill. So, ang pinag-uusapan po namin ay si Josefa Llanes Escoda. Josefa Madamba Llanes Escoda. So, ayan, sabi ko nga paborito to ng mga mahilig sa pera, no? Pero, ayan, kasi lagi natin siya nakikita sa 1,000 peso bill. Pero, beyond that, sino ba si Josefa Llanes Escoda? So, para po sa kaalaman nating lahat at sa ating mga Karadyo Agri, so, hindi lamang bakit nga ba siya nalagay, no, dun sa 1,000 peso bill? Kasi, ayun din, binibigyan natin pugay yung mga contribution niya, yung mga campaign niya sa women's suffrage, and her role as the founder nga ng Girl Scouts of the Philippines. Ayan. And bukod nga din kay Josefa Llanes Escoda, ay syempre bibigyan rin natin ng pugay si Doña Marcela Marino de Agoncillo, or often referred to as the mother of the Philippine flag. So, siya yung nagtahi ng Philippine flag. Kasama dito yung kanyang mga babaeng anak din na si Lorenza Agoncillo at si Delfina de Natividad. Ayan. So, ayan nga po, noong panahon ng mga kolonyal na Pilipinas hanggang sa panahon ng revolusyon ng ating bansa, kapag pinag-uusapan ang mga bayani, syempre ang unang pumapasok sa atin, no, ang unang pumapasok sa isip natin ay sino? Mga lalaki, for example. Sige nga, alagad Rocky, yung mga kilala niyong lalaking heroes noong panahon na yun. Si Jose Rizal, Antonio Luna, Andres Bonifacio. So, nakaramihan talaga sa kanila ay kalalakihan. Pero, paano naman yung mga kababaihan nila? So, kaya nga dahil dito, ating ginugunita ang kanilang mga ginawa at ambag sa ating bayan. Hindi dahil sila ay kababaihan lamang, kundi dahil sila ay tumulong sa paghubog ng ating bansa sa kung ano ito ngayon. So, pinararangalan natin sila sa pamamagitan ng pag-alala sa kanilang buhay at mga gawa upang hindi natin makalimutan na tayo ay may utang na loob sa kanila sa mga paraang hindi masukat. Ngayong episode nga po ay pinag-usapan natin for our Independence Day special, ang Women in Philippine History, kung saan atin tinalakay ang buhay ng mga kababaihang may malaking bahagi sa paglaya ng ating bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. So, napag-usapan nga po natin si Gabriela Silang, our Joan of Arc, Teresa F. Magbanua or Nanay Isa, Gregoria de Jesus, also known as Ka Oriang, Melcora Aquino, popularly known as Tandang Sora, Agueda Kahabagan, also known as Generela Agueda, Trinidad Tecson, also known as Ina ng Biak na Bato, at yung additional nga po natin si Josefa Llanes Escoda, at si Doña Marcela de Agoncillo. So, ayan, para naman po sa ating announcement, for the Philme community ay magkakaroon po tayo ng gender sensitivity training sa June 30 to July 1, 2025 sa training hall. Ang bawat division po ay hinihikayat na magpalista ng 3 representatives. Priority participants po natin ang mga membro ng God Focal Point System na hindi pa po nakapag-attend ng gender sensitivity training, at mga personnel or staff na able to share the knowledge na kanilang natutunan sa kanilang respective division. Ayan. So, ayan nga po mga Karadyo Agri, Alagad Teen, and Alagad Rocky. We have reached the end of our discussion for today.
about our Independence Day special, Women in Philippine History. And we hope na marami tayong napulot na impormasyon. At ayun nga, no, naalala natin yung mga pinag-aralan natin noong elementary school days natin. And nawa, hopefully, hindi natin sila maalala sa pangalan lang, kundi kahit saan, no? Yun nga, sabi nga natin kanina, natatamasa natin yung kalayaan natin ngayon, hindi lamang sa mga kalalakihan na bayani, kundi rin sa mga kababaihan na, ayun nga, yung mga nabanggit natin kanina, yung mga contribution nila, yung mga pagtulong nila sa mga kalalakihan na makawala tayo sa pananakop. And if you want to suggest or recommend a topic sa ating na gusto nyo marinig sa ating program, you can engage with us sa aming official Facebook page. You can message us kung ano po yung mga gusto ninyong marinig sa aming programang Wanna Know. And ayun, you can also follow and like our DA Philmec Gender and Development Office, DA Philmec GAD Office, and our official website gad.philmec.gov.ph at ang aming official Philmec website philmec.gov.ph. Ayan, muli kami po ang inyong mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Philmec, kasaganaan para sa bayan.